Yan. Alam naming hindi naman kayo basta-basta nasisindak at kayo'y isa ring matatag at matapang na senador. Pero anong nagbunsod sa inyo? Bakit nagpa-blatter na kayo? Gaano ba katindi? At ano bang mga pagbabanta sa inyong buhay? Actually, Henry, dahil nga natuklasan namin na yung mga nasa likod nitong Pogo, hindi mga pangkaraniwan na mga tao. Sabi sa amin ng mga enforcers, no, yung mga intelligence agencies at yung mga intelligence offices ng ating pamahalaan, na ang mga nasa likod dito sa mga Pogo na ito ay mga sindikato at mga triads. No? Ito yung mga triads, ito yung sindikato na galing sa China na talagang kumbaga kinakatakutan at talagang ano sila gumagawa ng hindi magaganda. Kumbaga ho sa ating bansa, halang ang kaluluwa. Kung dito sa ating bansa, mga halang ang kaluluwa, parang ganoon ho. Oo, kasi kung makikita natin yung mga Pogo na na-raid, itong mga na-raid itong ano lang, a few months ago, yung torture chamber makikita natin ay nakakatakot at karumal-dumal. Isiniwalat ni Senator Win Gatchalian na nakatanggap siya ng pagbabanta sa kanyang buhay. Ito ay may kinalaman sa pagiging aktibo niyang partisipasyon sa pagdinig ng Senado sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na konektado kay Bamban City Mayor Alice Guo at sa pamilya nito. Nanawagan si Senador Win Gatchalian kay Pasay City Police Major Paul Benjamin Mandana na magsagawa ng investigasyon hinggil sa di umano'y threat o banta sa kanyang buhay. Ito ay matapos kumalat sa social media ang isang video na nagsasabing may direktang threat sa buhay niya, at maging kay Senadora Risa Hontiveros, na kapwa nagsasagawa ng investigasyon hinggil sa iligal na operasyon ng POGO sa bansa. Kako nga ho kanina, Senator Win, sabi din ng aking partner na si Karen, kayo bilang senador, bilang lingkod bayan, alam naming hindi naman kayo basta-basta nasisindak at kayo'y isa ring matatag at matapang na senador. Pero anong nagbunsod sa inyo? Bakit nagpa-blatter na kayo? Gaano ba katindi? At ano bang mga pagbabanta sa inyong buhay? Actually, Henry, dahil nga natuklasan namin na yung mga nasa likod nitong Pogo, hindi mga pangkaraniwan na mga tao. Sabi sa amin ng mga enforcers, no, yung mga intelligence agencies at yung mga intelligence offices ng ating pamahalaan, na ang mga nasa likod dito sa mga Pogo na ito ay mga sindikato at mga triads. No? Ito yung mga triads, ito yung sindikato na galing sa China na talagang kumbaga kinakatakutan at talagang ano sila gumagawa ng hindi magaganda. Kumbaga ho sa ating bansa, halang ang kaluluwa. Kung dito sa ating bansa, mga halang ang kaluluwa, parang ganoon ho. Oo, kasi kung makikita natin yung mga Pogo na na-raid, itong mga na-raid itong ano lang, a few months ago, yung torture chamber makikita natin ay nakakatakot at karumal-dumal. At yung mga nakukuha namin videos, hindi lang namin pinapakita dahil talagang grabe. Talagang torture at pananakit at talagang kakaiba yung ginagawa nitong grupong ito. Kumbaga yung sindikato sa ating bansa, pag ikukumpara sa kanila, mababait pa nga. Ito talagang kinukuryente, dinalatigo, brutal talaga. Kaya hindi ordinaryong mga tao ito hindi yung pangkaraniwan ng mga tao. Ito talaga ay mga organized, walang takot, walang kaluluwa, at hindi mga taga dito, no? Tagaling sila sa ibang bansa. Okay. Senator Win, meron kayong formal na letter po na isinumite sa pulisya involving itong mga threats po na inyong natatanggap dated July 4. Can you tell us about this? Ano po ba can you share with us kung ano bang klaseng mga threats yung inyong natatanggap? At paano nyo po nakita na ito po ay related po sa isinasagawa nyo pong investigasyon ukol po sa POGO, sa illegal na POGO operation sa bansa? Meron kasing nagpadala sa amin na link at merong isang vlogger na nagsabi na merong nagbigay ng pera o merong
merong reward na ibinigay si Alice Go kung mapapatay nga kami, no? Wow. Sino pong Dahil kami, nga Senator? Kami yung isa sa mga investigasyon tungkol sa kanya at sa mga Pogo Hub. At itong report ng isang vlogger, dinocument namin at ipinadala namin sa kapulisan para maging official, no? At maimbestigahan rin ng kapulisan natin at pinadala rin namin dito sa Senado sa aming security office para maging official siya at maimbestigahan rin at tingnan kung may katotohanan o hindi. Ganun pa man ay ginawa namin official para kung may mangyari man, at least official siya, no? At inireport namin. Ngayon, kasi marami rin kami nakakausap ng mga intelligence agencies at sinabi nga na yung mga nasa likod nitong Pogo Hub, mga triads, no? At sindikato. Hindi mga maliliit na magnanakaw o mga akyat bahay. Ito yung organized, well-funded, may pera sila. At ginagawa nila itong mga krimen hindi lang dito sa atin kung hindi sa ibang bansa. At may connection din sila. Kaya sabi sa amin rin ng aming mga nakakausap kong mga expert sa security, mag-ingat na dahil nga sa mga taong nasa likod nitong operation ng Pogo. Senator Win, can I just go back to yung sa sinabi mo nung unang part na kami, nabanggit nyo, kayo lang po ba ang nakatanggap ng threats o merong iba pa pong mga mambabatas, maiba pa pong mga personalidad na kasama po doon sa threats na yon? Ayoko muna banggitin yung pangalan ng iba, no? Dahil hindi ko naman, of course, buhay nila yon, no? Opo. Pero may mga ibang mga batas na binanggit itong vlogger na ito. At dinocument naman namin, no? Para ma-verify ng ating kapulisan. Okay, pero that vlogger, Senator Win, baka ang pwede namang sabihin siguro ng mga nakakakilala sa inyo at iba pang maalam sa seguridad, bakit naman si Senator Sherwin naniniwala agad sa vlogger? With all due respect, that vlogger is talagang may credibility po ba? Hindi ko siya kilala, to be honest about it. Gusto ko lang i-document, no? At ayaw ko rin ibaliwala yung mga ganito. Hindi ko naman dahil nga yung timing yung timing ng hearing na isinasagawa namin, yung timing rin ng mga taong nasa likod nito at para maging on record kasi kung may mangyari man, at least on record to na inireport natin. So hindi ko kilala itong vlogger na ito ay hindi ko siya, to be honest, hindi ko siya pa nakakausap sa pagkaalam ko. Pero ganun pa man, ang objective namin ay gawing official para on record ng gobyerno nasa kanilang mga records. Ang binabanggit ninyo, partner, ninyo Senator Sherwin is itong mga ito ay triad, membro ng triad, sindikatong malaki, mabibigat na klase po ng sindikato. Ang tanong dyan paano nakapasok dito sa bansa itong mga damuhong ito? At ano ngayon ang gagawin ninyo in aid of legislation para hindi na maulit ang pagpasok dito ng mga sindikatong ganitong pumapatay? Napakagandang tanong yan, Henry. Ang aking proposal nga, i-ban na yung Pogo dahil kaya sila nakapasok dito dahil sa Pogo. No? Dahil itong Pogo ginawa nating legal, binibigyan natin sila ng lisensya. Ngayon itong mga triad ay naging legal rin at nakakuha ng lisensya. At yan ay on record yan. No? Hindi yan inimbento yan, ay lumabas lahat sa mga pagdinig natin, sa mga pameles na isinumite ng mga ahensya. At nakita namin nga, at confirm rin ng mga intelligence agencies natin at enforcers na itong mga sindikatong to ay nakapasok dahil sa Pogo. Kaya kung gusto natin sila mawala sa ating bansa, i-ban natin yung Pogo. Dahil kaya naman sila nandito sa Pilipinas at naghahari-harian ay dahil nagnenegosyo sila dito dahil sa Pogo. No? Nandito sila, kumikita sila at ang ginagawa nila dahil sa laki ng pera nila ay naghahari-harian sila. Ngayon marami ka siguro, Henry, naririnig rin sa mga villages. No? Nakita ko lang sa news this morning na
sa Alabang, Ayala, Alabang, nagpaprotesta Yes. na sila kasi itong mga Oo. pokwa, nagre-renta ng bahay, punong-puno ng security, at pag umasta doon, kala mo sila may-ari ng Ayala, Alabang. No? Kaya makikita mo yung klase ng tao. Yan yung klase ng tao na nandito, naghari-harian, kumukuha ng security at nagsisiga-sigaan. Sen, with indulgence of my partner, bago ko kayo ibigay sa kanya. Pero itong mga ito, triad, sindikato, isinusuka ng lipunan ng China, wanted doon sa kanila, may mga criminal record. Paano nakalusot ito sa ating imigrasyon? Paano nakalusot ito sa ating mga intelligence officers? Sa ating Interpol connections? Hindi ba dapat napaplug na itong mga pangalang ito, itong mga mukhang ito, pagsakay pa lang ng, pagpasok pa lang ng ating teritoryo, Senator? Magandang tanong yan. Actually, Henry, tinanong ko rin yan na maraming beses sa ating mga enforcers. So, sa kasamaang palad, yung sistema natin hindi pa ganun ka-sophisticated. Ayun. Ibig sabihin, pag kumukuha ka ng visa, halimbawa, Chinese ka, gusto mo pumunta sa Pilipinas, pupunta ka sa ating embahada para kumuha ng visa, wala pang ganung cross-check na titignan, ikaw ba may kaso, ikaw ba may warrant of arrest. Pagdating mo dito sa immigration natin, wala rin ganun na i-check sa Interpol. Nagkakaroon lang ng checking kung nahuli ka na. Kaya marami dito sa mga nahuhuli sa Porac, sa Bamban, nung chinek nila, puro warrant of arrest at kaso pala yung hinaharap nitong mga taong to. Nalalaman lang natin kung nahuli na sila. Pero kung kukuha pa lang sila ng Philippine visa at papasok pa lang dito sa ating bansa, walang ganun na background check. Okay. So siguro isa rin pala ito. isa rin yan siguro, Senator, sa mga dapat rin nating paigtingin at isama na rin in aid of legislation. Pero Senator, kayo po ba ay na-offera na po, nabibigyan kayo ng karagdagang seguridad, o kayo po ba ay nag-request na para dito? And of course, para po sa mga, kahit hindi niyo po pinangalanan, yung mga kasama po sa mga nakatanggap din ng death threats. Naghumingi ako ng additional security kay Senate President Chis Escudero at kaagad niya naman inapruban. So papasalamat po ako kay SP Escudero dahil kaagad ay binigyan tayo ng additional security. So ginawa natin official yung security para, again, everything is official at hindi naman natin ginagawa to dahil gusto lang natin magpakita na maraming security. Opo. Kung hindi ginawa natin official para malaman din ng institusyon na meron ng ganitong mga banta na nangyayari. At importante rin na maging official itong mga ginagawa rin natin. And of course, kahit na po ganito yung nangyayari, nakakatanggap po kayo ng banta sa inyong buhay, Senator Win Gatchalian, tuloy-tuloy pa rin po, pupursigin nyo pa rin po ang investigasyon. Pero ang nagiging problema yata ngayon ay mukhang nagtatago na si former Banban na Mayor Alice Guo. Pero handa na po, handa ng Senado ang kanyang detention facility. Ano po ba ang mga next steps po natin? Ngayon, kausap ko kasi yung aming security group dito at sila ang nakikipag-ugnayan sa PNP dun sa pagbibigay o pagsoserve ng arrest warrant. At so far, hindi nila pamakita. Pinuntahan, marami kasing address si Alice Guo. Opo. Sa Valenzuela, sa Quezon City, sa Caloocan, sa Tarlac City. Lahat yun ay pinuntahan at binigay yung arrest order. Pero hindi pa nila natatagpuan si Alice Guo. Pero nakahanda na. Nandito lang sa Senado yung accountant niya, si Nancy Gamo. Opo. Pero yung ibang personalidad ay wala pa dito sa Senado. Sen, alam kong itong itatanong ko sa inyo, maaaring yung kumpirmahin o hindi. May kumpirmasyon ba kayo kung itong mga sindikatong ito ay meron ding malalaking pangalan na narito sa ating bansa, nasangkot dito sa operasyong ito, at siya rin unang-unang siyang galit na galit sa inyo sapagkat nahahadlangan ninyo ang kanilang pagkakataong magkamal ng limpak-limpak na salapi? Hindi malayo yan, Henry. In fact, hindi ko lang masabi dahil nasa executive session, pero may ganyan. In fact, ang information namin, itong galamay ng mga sindikato na nagpapatakbo ng Pogo, lumalawak rin yan. Magaling sila Alam nila yung sistema natin, alam nila paano gumamit ng pera, alam nila sino kakausapin.
Kaya meron silang connection sa taas, may connection rin sila sa baba, Oo. may connection rin sila sa mga negosyante para mukha silang lehitimo. So marunong rin sila kumbaga marunong din sila mag-integrate o assimilate sa atin. Marunong sila, hindi sila mga bobong tao na pumunta lang dito at magpapatayo ng Pogo Hub. Alam nila yung ginagawa nila. At kaya itong grupong to malalim, hindi to ordinaryong mga tao na kaya natin patalsikin. Alam nila kung paano makaiwas sa paghuhuli o paano makaiwas sa batas natin. In other words, kaya ng kanilang pera at sinasabi ninyo na mayroon na rin silang na-establish na connection sa itaas at sa ibaba. Ibig sabihin ba niyan sa ehekutibo, sa legislatura, at baka wag naman sanang sa hudikatura, sa AFP at PNP? Baka meron na ho sila mga asset din dyan? Hindi ko na masasabi yung kung ano particularly, pero ganoon na nga yun, na alam nila kailangan nila ng connection eh. Tingnan natin si Banban. Ang halaga nitong Banban Pogo Hub, 6.6 billion pesos. Wow. Hindi naman ka magbubuhos ng pera dito para magpatayo ng isang Pogo Hub kung alam mo wala kang connection. Kailangan mo rin ng protection. So, natuklasan namin na talagang namumuhunan din sila, nag-i-invest rin sila sa mga connection nila. At ito nga sa Bamba na nangyari dito, hindi lang sila nag-invest, nagpatakbo pa sila ng kandidato. At nanalo naman, si Alice Go nanalo naman bilang mayor. Kaya itong grupong to, marunong rin silang mamuhunan at marunong rin silang mag-alaga kung sinong dapat alagaan para kung yung panahon ay dumating na sila ay magigipit, alam nila kung sino yung mga tatawagan. Okay, pero so Senator, napakalalim na po when you paint that picture, parang napakalaking hamon na po talaga. Pero sa tingin niyo po ba ang total ban sa Pogo ay magiging solusyon? Ano po ba sa tingin ninyo ang dapat nating tutukan, dapat nating gawin? Kanina nga nagkaroon kami ng pagdinig dito sa isang panukala para i-ban na ang Pogo. At lahat, halos 90% ng mga resource persons namin doon, from PNP to PAOK to DOF to NEDA, lahat sila gusto i-ban na. Dahil alam nila na lumalaki at nagiging mas malalim na problema ito para sa ating bansa. Sabi nga ng DOF, kahit na meron silang kita, hindi mo pwedeng ipagpalit yung social cost, yung krimen, yung katahimikan natin. Baliwala yan doon sa kita na nakukuha natin. Kaya isa na lang tao ang pwede magdesisyon nito, ang ating Pangulo. Pag sinabi ng ating Pangulo, tigil to, bukas tigil to. At yun ang panawagan. Hindi lang kami dito sa Senado, kung hindi yung kanyang mga kasamahan sa ehekutibo. Sen, kung hindi nyo ginagawa ang inyong trabaho at hindi nyo natuklasan nito at huminto kayo sa gitna ng inyong pag-iimbestiga, ano sa tingin ninyo pwedeng mangyari sa bansa sa paglipanan ng itong mga illegal na pogong ito? Alam mo, Henry, nakita na rin natin yan sa mga ibang klaseng krimen, tulad ng droga, tulad ng illegal gambling. Alam naman natin na sa likod nitong mga ganitong mga krimen, may mga tao at may mga organized na grupo rin. Itong Pogo, hindi iba yan. May grupo na organized. Dito lang nga ay foreigner yung mga grupo, pero sa information namin, nakikisabuatan na rin sila sa mga local na grupo para lumawak yung kanilang network, yung kanilang galamay. At kung hindi natin pipigilin to, lalawak at lalawak lang yan at mas mahihirapan tayo. At hindi malayo na magpapatakbo rin yan ng mga politiko o at least mamuhunan sa mga politiko para mabigyan sila ng proteksyon. Ang partner, ang naririnig kong sabi nung ating ilang mga kaibigan gaano tayo nakakasigurado na Pogo lang yung 10-10 hektaryang yan? Paano kung may drug laboratory na pala yan? Tama ka dyan, Henry. Yung sa Porac, may nakitang mga drugs yung sa Porac, na may nakita silang mga drugs doon. Kaya hindi malayo. Dahil kung kriminal ka, hindi ka naman limitado sa isang klaseng krimen. Papasukan mo na rin yung mga krimen. Basta sa kriminal naman, simple lang. Basta kumita ako kahit anong negosyo, pwede. Sen, last question from my end, partner. Bilang tao, bilang tatay, bilang asawa, kayo ba'y natatakot
at magpapatigil ba ng inyong pagtatrabaho laban sa Pogo itong mga death threats sa inyo? Hindi ko prinsipyo na huminto at matakot lalo na kung nasa tama tayo Noon pa man, nung mayor pa ako, may mga ganito na ring mga pangyayari, yung pagbabanta. Pero para hindi ko prinsipyo na huminto dahil may mga ganyan Ako naniniwala ako na kung tama yung ginagawa mo, nasa likod ang taong bayan. At ang dulo nito makakamit rin natin yung para sa kabutihan ng ating bansa. At saka Senator, siguro huling katanungan na lang din po ano po ang inyong gustong ipahatid naman po sa kampo ni dating Banban Mayor Alice Guo na hindi po sumisipot sa mga pagdinig po natin diyan sa Senado? Ano po ang gusto niyong sabihin sa kanya sakaling siya po ay nakikinig ngayon? Ako ang payo ko sa kanya, mag-surrender na lang siya. Dahil yung buong ahensya ng gobyerno ay hinahanap na siya ngayon. Hindi lang naman Senado, kundi ang PNP ay kasama na sa paghahanap sa kanya. At hindi magiging normal yung pang-araw-araw niyang pamumuhay. Hindi siya makakapunta sa mall. Hindi siya makakakain sa labas. Hindi siya makakabisita sa kanyang mga kaibigan o kamag-anak dahil huhulihin at huhulihin siya. At mas maganda pa na mag-surrender siya para maipagpatuloy na yung pagdinig at malaman na yung katotohanan. May pinag-uusapan bang reward kay Alice Guo? Wala pa. Wala pa, Henry. Hindi pa namin na pag-uusapan yan. Pero kino-consider po ba, Senator? Wala pa rin naman. No? Wala pa rin naman. Pero pwedeng mapag-usapan na yan. Pero sa ngayon ay kami ay nananawagan sa kanya na mag-voluntary surrender. Alright. Para sa mga karagdagang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos.